Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men. Yan ay sinabi ni Martin Luther King Jr. Anong connection ng quotes na yon sa Jamin? Ewan ko din, wala siguro. Pero nung early 2000s, nag-launch ng bagong product ang Rebisco na isang kakaibang candy sa market. Kumpara sa ibang mga candy, ito ay tinawag nilang cream paste na malapit sa cream pie, pero who am I to judge, diba? And it was a household classic. Commercials, kantin ni Aling Bebang na may masungit na nagtitinda, mga premyo sa Christmas party. Ang Rebisco Cream Sticks ay isang nga sa mga pinakasikat na produkto noong 2000s at nagkaroon pa siya ng mas malakas na expansion noong 2015 dahil pwede mo siyang kainin from the packaging. I mean, mostly naman na mga candies pero you get the point. Pwede mo rin i-freeze, pwede mong gawing matigas na candy, palaman sa tinapay, panghalo sa kape, pang flavor ng blowjob, at iba't iba pang quirky things para ma-maximize mo yung enjoyment ng cream sticks. At para sa mga boomers at sa ating Gen Z, cream sticks is like the angels coming to our mouths. And it was good. Good in a sense na sa tagal ng cream stick sa market, wala pa rin makatalo sa kalidad na binibigay ng Choco Paste na ito until 2017. High school ako noon at nagkaroon ng demand at craze sa mga piso snacks, mga bullshit at borderline carcinogen snacks na kinakain ng mga bata, and we love every single drop of it. Case in point, Jamin. Naalala niyo pa ba tong pagkain na to? Isa to sa mga pinakamasasarap at pinaka-affordable na stocks sa kantin natin noong 2016 at 2017. Everyone, kahit yung matarantadong boys at the back, obsessed sa Jamin. It's like heroin. Jamin packets all around, nagkalat sa kalsada, classroom at kung saan-saan pa. So, ang tanong ng lahat, bakit nga ba sobrang sikat ng Jamin? Well, isa sa mga problema ko sa cream sticks ay para siyang etits na first time makita sa Ella Freya, masyado siyang matigas. At para sa akin na nakatira sa Baguio, sinasabi ko buddy, kailangan mo munang laro-laruin yung cream sticks na yan para lumambot. So paano si Jamin? No fucking need. Buksan mo lang ang isang o mga ka at tanggapin mo lang creamy goodness ng Choco Paste na parang Las Vegas hooker. At isa pa sa mga reklamo ko sa cream sticks ay mahirap siyang buksan. Kailangan mong kagat-kagatin yung plastic para mabuksan mo. Wala ka naman pake kung ilang gramo ng plastic ang manunok mo basta maabot mo lang ang creamy goodness ng cream stick. Fun fact, or not so fun fact sa mga health conscious, pwede kang maging tanga pag kumain ka ng significant amount ng plastic. So sa mga White Rabbit fans dyan, ingat lang. Anyway, isa pang ayaw ko sa cream stick ay mahirap siyang sairin kapag paubos mo na. Samantalang ang Jamin, sulit, walang tira. Lastly, aminin natin na bilang bata, wala tayong pera at gusto natin masulit yung kahit piso sa baon natin. At technically yung Jamin ay piso per piece kumpara sa cream stick na mas mahaba nga pero 150 or dos ang isa. Jamin is a fucking steal. Yun yung rason kung ba't burgis yung Nova, Paulol. So superior talaga ang Jamin kumpara sa cream sticks in every way. It's simple, really. I'm just better than you. So, pag-usapan natin si Jamin. Ang Jamin ay isang produkto na gawa ng Keiko at manufactured ng Oxford Consumer Incorporated. Iba ito sa Oxford University sa West na probably there is a chance ng isang presidente I could had or didn't graduate doon. Pero I digress. Yeah, political joke sa first YouTube video ko. Yippee! Oxford din ang gumawa ng ilan sa mga kakaibang candy sa market. Katulad ng, drumroll please, Tab-Tab, Super Cow, Cream Loops at Kaka? Pero ba ma-meet ko sino nagpapangalan sa mga candy na to? Mag-uusap lang kami.
Nagsimula ang Oxford sa Paranaque noong 1993 ni Paul L. Wee. Paano basahin? Wee or We? Katulad ng ilang malalaking kumpanya like Samsung na nagsimula sa pagbebenta ng isda, Nintendo na nagsimula sa pagbebenta ng playing cards, at Smart Telecom na hindi nyo aakalain nagsimula sa pagbebenta ng sabon. Ang Oxford ay nagsimula sa wireless telecommunications na parang Globe at Dito. At recently lang sila nag-penetrate ng snack market. Compared sa ibang mga manufacturers na mga registered at verified contributors lang ang pinagpapasahan ng produkto nila like 7-Eleven at Pure Gold, ang strategy ng Keiko ay i-distribute ang produkto nila sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan. Basically, capitalism pero damay-damay ang buong grassroots community. Yes, Oxford. Continue whatever you're doing. At alam ko sa sarili ko na ang Jamin Double Choco ay isa sa mga pinakamasasarap na snacks ng Pilipinas. At kahit na na-encapsulate na ang Jamin sa loob ng nostalgia sphere, aminin ko mas masarap ang Jamin kaysa sa cream stick. At bago ko tapusin ang walang saysay na video essay na ito, gusto ko lang sabihin, hello, kamusta? Ako si Rins at ako ay isang upcoming na YouTube content creator at gusto ko lang mag-review ng mga random stuff dito sa channel ko. Mga nostalgic products, weird Filipino movies, pwede ako mag-delve sa ibang bansa pero mas prayo ko ang Pinas. Weird events sa Pinas at siguro mga random stuff lang. At pinaka gusto kong i-review sa lahat, video games. At sa mga makakapanood ng videos ko, gusto ko lang magpasalamat kung sa unang video pa lang todo suporta na kayo. Maraming salamat ng madami at madami pa ang videos ang darating, so abangan nyo. Basically, isa lang tong testing. Naalala nyo pa ba nung tinesting ni Domix sa channel niya kung paano i-pronounce ang salitang rural? Pero yeah, same lang ito nun. Ginawa ko tong channel kasi gusto ko talaga maging YouTuber. Isa na akong accountant pero gusto ko na YouTube ang maging isa sa mga escape ko sa monotony ng work. So, kung malaki ang suporta nyo sa channel, dadalhin ko yun hanggang mamatay ako. At maraming salamat at mag-abang kayo sa mga susunod pa na videos. Paalam!